Matapos may labas ng arrest warrant kay Cedric Lee dahil sa kasong serious illegal detention sa pambubugbog sa actor TV host na si Bong Navarro, hindi pa rin po siya naaaresto. May tuturing na bang wanted si Lee? Alamin natin yan sa ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din at syempre good morning sa mga nanonood sa atin ngayong araw na to. Sa panahon na ito, dahil ilang araw na may tapos labas yung arrest warrant, wanted na nga ba si Cedric Lee? Well, gusto na siyang maaresto, wanted na wanted. Kaya talagang maituturing na nasa wanted list siya. Inaasahan din natin, siguro na nag-request na sila sa korte ng hold departure order para siguradong hindi na makaalpas pa sa long arm of the law ang mga akusado sa kasong to. In fact, may nakaalpas na nga na isang akusado kasi magkaiba naman pala ang pangalan niya sa passport at na nandun sa lookout list Oo nga, sa airport. pag pala iba no? Pwede ba? Naka-go. Ayan. Mas bibigat ba ang kaso niya? O may mga karagdagang kaso na maaaring isa pa sa kanya dahil parang nagtatago, apparently, dahil hindi makita, di ba? Well, kung nagtatago lang, hindi naman, wala namang karagdagang penalty kasi siguro, dapat lang talagang mas matinik ang mga pulis natin na hanapin siya. Although kung susuko siya, okay, yung converse is true, kung susuko siya, may mitigating circumstance na to na pwede i-consider ng korte para babaan ang kanyang penalty. Pero para ma-appreciate ng korte ito, dapat ay voluntaryo at bago pa talaga siya arestuhin ng police. Of course, kung surrounded na siya ng police at lumabas siya na nakataas ang kamay niya, hindi po yun considered voluntary surrender. Bago pa siya ma-corner, dapat lumabas na siya at mabababaan ang penalty. Pero yung hinuhuli na siya, yun na nga, pero ayaw lang niyang sumunod, at nanlaban siya, ibang usapan po yun. Yung disobedience at resistance na yan, may panibagong krimen either under Article 151 or Article 148 ng Revised Penal Code for Direct Assault. Depende sa degree ng violence o force na gagamitin kung sa kanyang pag-resist dun sa humuhuli sa kanya. Paano, Attorney, kung may tumutulong sa kanya para makapagtago? Pwede din sila makasuhan? At malamang meron? Malamang meron, hindi siya nag-iisa sa kasong ganito. Palagi ko meron, this time for obstruction of justice, na narinig natin paulit-ulit under Presidential Decree 1829, ang pagtago o pagtulong na hindi mahuli sa isang tao ay ginawang krimen at ang penalty ay 4 na taon, 2 buwan at 1 araw hanggang 6 na taon at of course, meron din kasamang monetary na obligasyon. Ay, paano kung meron makakita kay Cedric? Pwede ba Dahil siya? nga wanted na wanted. Oo, i-citizen's arrest. At alam naman lahat ng tao na may warrant of arrest na siya. Pwede ba? May magkakabarkada, nakita, talagang ikukopo na siya. Pwede ba yun? Wag naman. Hindi pwede. Please, wag. Aside from the fact na wala namang ground for a citizen's arrest, baka masaktan lang po kayo kung manghimasok kayo at makialam. Siyempre, malamang manlalaban yan. Ang pinakamagaling na gawin, siyempre, ay tumawag ng polis kung sakaling may sighting sa kanya at hayaan ng mga polis na gawin na nila ang trabaho nila. Sila po ang magsaserve ng warrant at sila ang magte-take into custody at dadalhin sa pinakamalapit na piitan. So wag nilang pangunahan yung trabaho ng pulis. Wag na, baka magkagulo pa. Baka magkagulo pa. Baka mabugbog pa sila. Baka sila mabubugbog. Panibagong kaso na naman. Maraming salamat po, Attorney Gabby Concepcion.